Umuulan ng gabing iyon, hindi malakas ngunit sapat para gawing makintab ang kalsada at pahabain ang mga anino ng ilaw sa paligid. Habang ang syudad ay patuloy sa ingay nito, mga businang nagmamadali, tawanan ng mga taong lasing, at higit sa lahat, ang kaguluhan sa ilalim ng Empire State kung saan daan-daang papel na pera ang dahan-dahang bumabagsak mula sa itaas na parang ulan ng kapalaran na pinipilit abutin ng lahat. Sa gitna ng eksenang iyon ay nakatayo si Ranran, tahimik, tuwid ang likod kahit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagod na matagal na niyang kinikimkim. At habang ang mga tao sa paligid niya ay nagkakandara pa sa pag-agaw, may mga tuhod na dumidikit sa putik, may mga kamay na halos magsakitan sa pag-agawan. Siya ay nananatiling hindi gumagalaw, parang isang taong hindi kabilang sa mundong iyon, kahit alam niyang mas kailangan niya ang perang iyon kaysa sa karamihan sa kanila. Sa loob ng kanyang isip ay paulit-ulit ang boses ng doktor, malinaw at walang emosyon, na para bang ang buhay ng kanyang ina ay isang simpleng tala lamang sa papel. Kung hindi makakabayad ngayong gabi, kailangan na siyang ilabas sa ospital. At sa bawat pagbalik ng mga salitang iyon ay mas bumibigat ang kanyang dibdib. Mas nagiging mahirap ang paghinga dahil alam niyang wala na siyang ibang paraan kundi ang gawin ang bagay na matagal na niyang tinatakasan. Pulutin mo na. May bumulong sa tabi niya, may halong pangungutya at pagtataka. At nang bahagya siyang lumingon, ay nakita niya ang isang babae na halos dumapa na sa lupa para habulin ang perang lumilipad. Ang mga mata nito ay puno ng kasabikan na parang ang bawat papel ay katumbas ng kaligtasan. At sa sandaling iyon ay naramdaman ni Ranran ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Nagtatanong kung bakit siya nananatiling walang ginagawa. Kung bakit tila mas pinipili niyang manatiling mahirap kaysa yumuko at kumuha. Ngunit ang totoo, hindi niya kayang gumalaw dahil ang bawat hakbang pababa ay parang pagbitaw sa natitirang bahagi ng sarili niya, ang huling piraso ng dangal na kahit paano ay nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy at kahit alam niyang hindi nito mababayaran ng ospital, hindi nito mapapawi ang sakit ng kanyang ina. Iyon na lamang ang tanging bagay na hindi pa niya naipagpapalit. Sa itaas ng gusali, sa likod ng mga salamin at ilaw, naroon ang lalaking dahilan ng lahat ng ito. Ang lalaking naging alamat sa syudad. Ang lalaking taon-taon ay nagkakalat ng pera na parang isang ritual na walang ibang layunin kundi ipakita na hindi na siya kailanman magiging mahirap muli. At kahit hindi niya ito makita, nang malinaw ay alam ni Ranran kung sino yon. Dahil ang pangalan nito ay matagal nang nakaukit sa kanyang puso na pilit niyang tinatakpan. Gumingyang. 6 na taon na ang lumipas, ngunit ang alaala niya ay nananatiling malinaw. Parang isang eksenang paulit-ulit na pinapatugtog sa loob ng kanyang isip. Ang gabing iyon kung saan hinawakan siya nito. Ang boses nitong puno ng desperasyon habang sinasabing huwag siyang umalis. At ang sarili niyang mga salita na malamig at walang awa, sinasabing hindi niya ito minahal kailanman. Kahit ang totoo ay iyon ang pinakamalaking kasinungalingang sinabi niya para lamang iligtas ito. Hindi niya kailanman sinabi ang totoo. Hindi niya kailanman ipinaliwanag kung bakit kailangan niyang umalis. At pinili niyang maging kontrabida sa kwento nito dahil iyon ang tanging paraan para mabuhay ito. Ngunit ngayon, sa ilalim ng parehong langit, sa ilalim ng perang ibinabagsak ng lalaking iyon, nararamdaman niyang bumabalik ang lahat ng bagay na pilit niyang kinalimutan. Ranran, biglang may humawak sa braso niya, mahigpit at walang pag-iingat, at nang lumingon siya, ay nakita niya ang isang lalaking kilala niya mula sa nakaraan. Isang paalala ng mundong pinilit niyang takasan, ngunit patuloy na humahabol sa kanya. At ang ngiti nito ay may halong panunuya habang sinasabing nagbayad siya ng malaki para sa kanya noon at wala siyang karapatang magpanggap na malinis. Na isa lamang siyang hostess na dapat alam ang lugar niya. Napakagat si Ranran sa labi. Pinigilan ng galit, ngunit hindi siya pinakawalan ng lalaki at sa halip ay hinila siya palapit. Ibinaba ang boses
na parang isang lihim na hindi naman talaga lihim. Pera o dignidad, pumili ka na. Sa sandaling iyon ay tila huminto ang mundo. Ang ulan ay patuloy, ngunit hindi na niya nararamdaman. Ang ingay ay naroon, ngunit tila napalayo. At ang tanging naririnig niya ay ang sariling tibok ng puso niya. At ang tanong na yon na paulit-ulit na bumabalik dahil hindi ito ang unang beses na kinailangan niyang pumili at alam niyang anuman ang piliin niya ay may mawawala sa kanya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin sa sahig, sa mga perang nakakalat, sa mga kamay na patuloy na kumukuha, at sa sandaling iyon ay naalala niya kung paano siya umalis noon, kung paano niya pinili ang isang landas na nag-iwan sa kanya ng walang-wala, at kung paano niya pinaniwala ang lalaking mahal niya na siya ay isang taong kayang ipagpalit ang pag-ibig sa pera. Huminga siya ng malalim, pinikit ang mga mata, at nang muling dumilat ay parang may nagbago sa loob niya. Isang tahimik na pagkapagod na hindi na niya kayang itago. Kaya dahan-dahan siyang lumuhod, hindi para pulutin ang pera, kundi dahil hindi na niya kayang tumayo pa. At habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak at ang mga tao sa paligid ay abala sa kani-kanilang pagkuha, si Ranran ay tahimik na bumigay sa bigat ng lahat ng bagay na matagal na niyang kinikimkim. Sa itaas, sa likod ng salamin, may isang pares ng mata na nakatingin pababa. Malamig, ngunit hindi ganap na walang emosyon. At sa unang pagkakataon, matapos ang 6 na taon, ay muling nagtagpo ang dalawang mundong matagal nang nagkahiwalay. Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa isang sandaling hindi nila kayang iwasan. At kahit walang nagsasalita, ay malinaw ang isang bagay. Ang gabing ito ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi ang simula ng pagbabalik ng isang kwentong hindi kailanman tunay na natapos. Sa loob ng Empire Stay, ibang mundo ang naghihintay, hindi ang magulo at basang lansangan sa ibaba, kundi isang lugar na amoy mamahaling pabango, kristal na baso, at mga ngiting sanay magtago ng tunay na intensyon. At habang binubuksan ang pinto para sa mga panauhin, ay tila may hangin na malamig at maayos ang biglang bumalot kay Ranran, na para bang ang kanyang pagpasok ay hindi isang pagdating, kundi isang tahimik na pagsuko sa larong matagal na niyang iniwasan. Hindi siya agad tumingin sa paligid, dahil alam niyang bawat mata rito ay sanay manghusga, sanay tumingin sa isang tao at agad tukuyin ang halaga nito. At sa gabing iyon, ramdam niyang wala siyang halaga sa mata ng karamihan. Isa lamang siyang anino na dinala para magsilbi, hindi para makita. Ngunit may isang tingin na hindi niya kailangang hanapin para maramdaman. Isang presensyang parang hangin na hindi mo nakikita, ngunit alam mong naroon. At nang tuluyan siyang mag-angat ng paningin, ay nakita niya siya, si Gumingyang, nakatayo sa gitna ng ilaw, suot ang isang suit na perpektong umaayon sa kanyang tindig. Ang mukha ay malamig, halos walang emosyon, ngunit ang mga mata nito ay hindi nagbago. Nananatiling matalim, nananatiling kayang basahin ang mga bagay na pilit niyang tinatago. Sa sandaling iyon ay parang bumalik ang lahat, ang mga alaala, ang sakit, ang mga salitang hindi nasabi. Ngunit wala sa mga yon ang lumabas sa kanyang mukha, dahil natutunan na niyang magtago, natutunan na niyang ngumiti, kahit ang loob ay unti-unting nadudurog. "Late ka," sabi ng lalaking nagdala sa kanya. Pilit na magaan ang tono, ngunit may bahid ng pagmamay-ari, at itinulak siya ng bahagya pasulong na parang isang bagay na kailangang iharap, at doon niya naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Hindi siya narito bilang bisita, hindi bilang taong may karapatan, kundi bilang isang alay, isang bagay na maaaring gamitin upang mapasaya ang isang lalaking sanay nang makuha ang lahat ng gusto niya. May ilang bulungan sa paligid, mga matang sumilip at mabilis ding umiwas, mga ngiting may halong panunuya. At kahit hindi niya marinig ang eksaktong salita, ay alam niyang pinag-uusapan siya, dahil ang mga ganitong lugar ay hindi kailanman naging mabait sa mga taong tulad niya. Siya ba yon? May mahina ngunit malinaw na bulong mula sa gilid, at sa isang iglap ay tila naging mas mabigat ang hangin, mas malinaw ang bawat tingin, at bago pa siya makapaghanda, ay narinig niya ang isang boses
na hindi niya kailanman makakalimutan. Mababa, kontrolado, ngunit may dalang bigat na hindi kayang itago ng kahit anong lamig. Lumapit ka. Hindi iyon sigaw, hindi rin utos na malakas, ngunit sapat na yon para mapahinto ang lahat ng galaw sa paligid. Sapat para maramdaman ni Ranran na kahit tumakbo siya, ay wala siyang mapupuntahan. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay parang may bigat na nakatali sa kanyang paa, at habang papalapit siya ay mas lalo niyang nararamdaman ang titig ni Gumingyang. Parang sinusukat siya. Parang sinusubukang hanapin ang bakas ng babaeng minahal nito noon sa taong nakatayo sa harap niya ngayon. Matagal na, sabi nito. Bahagyang tumagilid ang ulo na parang pinag-aaralan siya, at sa simpleng mga salitang yon ay may kung anong sumikip sa dibdib niya. Dahil alam niyang hindi iyon simpleng pagbati. Iyon ay isang paalala ng lahat ng bagay na nangyari sa pagitan nila. Hindi siya sumagot agad dahil ang bawat salita ay parang maaaring magbukas ng sugat na pilit niyang tinatakpan. Ngunit hindi siya pinayagang manatiling tahimik dahil may isang baso ng alak na biglang inilapit sa kanya, hawak ng lalaking hindi niya kailanman nakalimutan. Uminom ka, sabi nito, diretso, walang paligoy-ligoy, at sa sandaling iyon ay naramdaman ni Ranran ang bahagyang panlalamig sa kanyang likod dahil alam niyang hindi iyon simpleng alok. Iyon ay isang pagsubok, isang bagay na sinadya, dahil kung may isang bagay na hindi niya kayang gawin, iyon ay ang uminom ng alak. Hindi ako, nagsimula siyang magsalita, ngunit hindi niya natapos ang pangungusap dahil bahagyang kumunot ang noo ni Gumingyang at ang mga mata nito ay naging mas malamig, mas matalim, na parabang ang bawat pagtanggi niya ay isang insulto. Nakalimutan mo na, mahina nitong sabi, ngunit sapat para marinig niya ng malinaw. Para sa pera, wala kang hindi kayang gawin. Parang may humampas sa kanya sa mga salitang iyon. Hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa katotohanan yun mismo ang imaheng iniwan niya rito noon. At kahit gusto niyang itama, kahit gusto niyang ipaliwanag, wala siyang karapatang gawin iyon ngayon. Sa paligid nila ay tila naghihintay ang mga tao. Ang ilan ay may ngiting sabik, ang iba ay may matang mausisa, at sa gitna ng lahat ng iyon ay hawak ni Ranran ang baso. Ramdam ang lamig nito sa kanyang palad, ramdam ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. At sa loob niya ay may dalawang boses na naglalaban. Ang isa ay nagsasabing tumanggi siya, na huwag na niyang hayaan ang sarili niyang muling tapakan. Ngunit ang isa ay mas tahimik, mas mabigat, at mas totoo. Ang boses ng pangangailangan, ang boses ng ospital, ang boses ng kanyang ina na nakahiga at naghihintay. Dahan-dahan niyang itinaas ang baso. Hindi tumitingin sa kahit kanino, kundi sa likidong nasa loob nito. At sa sandaling iyon ay parang lumabo ang lahat, ang ilaw, ang mga tao, ang ingay, at ang tanging malinaw ay ang katotohanan ito na ang presyong kailangan niyang bayaran ngayong gabi. Nang dumampi ang baso sa kanyang labi, ay naramdaman niya ang bahagyang hapdi, ang alaala ng sakit na palaging sumusunod. Ngunit hindi siya huminto dahil alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian at sa unang lagok pa lamang ay parang may apoy na dumaan sa kanyang lalamunan. Isang sakit na hindi niya kayang itago kahit gaano pa siya katatag. May bahagyang galaw sa harap niya at nang mag-angat siya ng tingin ay nakita niya si Gumingyang na nakatingin lamang sa kanya. Walang ngiti, walang awa, ngunit may kung anong hindi niya mabasa, isang emosyon na mabilis ding nawala bago pa niya tuluyang maunawaan. At sa sandaling iyon ay mas lalo niyang naramdaman ang distansya sa pagitan nila. Hindi lamang 6 na taon, kundi isang agwat na binuo ng mga kasinungalingan, ng mga desisyong hindi na nila mababawi. At iyan ang pinili mo, mahina nitong sabi, halos para sa sarili lamang, ngunit sapat para marinig niya. At sa simpleng pangungusap na yon ay parang tinatakan ng lahat ng nangyayari. Ang kanyang pag-inom, ang kanyang pagbalik, ang kanyang presensya sa harap nito bilang isang bagay na kusang pinili kahit ang totoo ay wala na siyang ibang daan. At habang ang gabi ay patuloy, habang ang musika ay unti-unting lumalakas
at ang mga tao ay bumabalik sa kani-kanilang mundo ng kasiyahan at pakitang tao. Si Ranran ay nakatayo roon, hawak ang baso na unti-unting nauubos, at sa loob niya ay nagsisimula ang isang bagay na matagal nang nakabaon, isang sakit, isang alaala, at isang tanong na hindi pa nasasagot kung hanggang kailan niya kayang magtiis sa isang mundong patuloy siyang hinihila pababa. Hindi agad dumating ang sakit. Iyon ang unang bagay na napansin ni Ranran habang ang init ng alak ay unti-unting kumakalat sa kanyang lalamunan pababa sa dibdib. Isang panlilinlang na sandaling nagpaparamdam na kaya niyang lampasan ito, na baka sa pagkakataong ito ay hindi siya babagsak. Ngunit kilala niya ang sarili niyang katawan at alam niyang ang katahimikang yon ay hindi kapayapaan, kundi ang tahimik na pagdating ng unos. Sa paligid niya ay patuloy ang musika, mas lumakas, mas naging masigla. Ang mga tao ay nagbabalik sa kanilang mga ngiti at usapan na parang walang nangyaring kakaiba. At si Gumingyang ay tumalikod na. Tila tapos na ang eksenang yon para sa kanya. Tila ang ginawa niya ay sapat na. Isang simpleng pagsubok, isang paalala kung sino ang may kontrol, at kung gaano kadali para sa kanya na ibalik si Ranran sa lugar kung saan niya ito iniwan sa kanyang alaala. Ngunit para kay Ranran, hindi iyon natapos sa pagtalikod niya, dahil sa loob ng ilang segundo ay naramdaman niya ang unang kirot, isang banayad na pangangati sa kanyang lalamunan na unti-unting lumalakas, gumagapang paitaas hanggang sa kanyang dibdib, at sa sandaling iyon ay alam niyang nagsisimula na. Pinilit niyang huminga ng normal, pinilit niyang huwag magpakita ng kahit anong senyales, dahil sa lugar na iyon, ang kahinaan ay parang dugo sa tubig. Agad itong maaamoy, agad itong pagsasamantalahan. Kaya ibinaba niya ang baso, bahagyang yumuko, at pilit nang ngumiti na parang walang nangyayari, kahit ang kanyang mga daliri ay nagsisimula ng manginig ng mas halata. Okay ka lang ba? May tanong na dumaan sa tabi niya. Magaan ang tono, ngunit walang tunay na pag-aalala. At tumango lamang siya. Dahil mas madali ang magsinungaling kaysa magpaliwanag. Mas madali ang magpanggap kaysa aminin na ang bawat segundo ay nagiging mas mahirap. Ngunit hindi nagtagal ay nagsimulang sumikip ang kanyang dibdib. Ang paghinga ay naging mabigat. Parang may kung anong hindi nakikitang kamay ang unti-unting pumipisil sa kanyang baga. At sa sandaling iyon ay hindi na niya kayang itago, dahil kahit ang simpleng paghinga ay nagiging isang pakikibaka. Sa malayo, narinig niya ang boses ni Gumingyang, malamig at kontrolado, habang may kausap, parang walang nangyari. Parang ang lahat ng ito ay wala sa kanyang mundo, at sa isang iglap ay may kirot na hindi galing sa kanyang katawan, kundi sa loob. Dahil kahit alam niyang wala siyang karapatang umasa, may maliit na bahagi sa kanya na naghintay. Naghintay na mapansin siya nito, na makita ang nangyayari, na kahit paano ay maalala na may isang taong minsan niyang pinahalagahan. Ngunit hindi iyon nangyari, at marahil iyon ang mas masakit kaysa sa mismong sakit na unti-unting kumakalat sa kanya. Dahan-dahan siyang umatras, pilit na hindi nakakakuha ng atensyon, dahil ang huling bagay na gusto niya ay maging sentro ng eksena sa ganitong paraan. At habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo, habang ang ilaw ay tila nagiging masyadong maliwanag at masyadong magulo, ang tanging nasa isip niya ay ang makalabas, ang makahinga, ang makaligtas sa gabing ito kahit paano. Ngunit ang bawat hakbang ay nagiging mas mabigat. Ang bawat paghinga ay mas maikli, at sa sandaling iyon ay naramdaman niyang parang babagsak na siya. Isang kamay ang biglang sumalo sa kanya, mabilis, matatag, at may kakaibang init na hindi niya inaasahan, at nang bahagya siyang mag-angat ng tingin, ay hindi si Gumingyang ang nakita niya, kundi isang pamilyar, ngunit mas mahinahong mukha. Si Zerong, ang lalaking ilang beses nang tumulong sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Ran, magtiis ka muna, mahina nitong sabi, ngunit malinaw ang pag-aalala sa boses nito, at sa simpleng presensyang iyon ay may kung anong lumuwag sa loob niya. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pakiramdam na may taong handang sumalo sa kanya nang hindi siya hinuhusgahan.
Hindi na siya nakapagsalita dahil ang kanyang katawan ay tuluyan ng sumuko sa reaksyon. Ang kanyang paghinga ay naging putol-putol at ang kanyang paningin ay halos wala ng malinaw. Ngunit naramdaman niya ang paggalaw, ang pag-alis nila mula sa lugar na yon. Ang hangin na bahagyang mas malamig, ngunit mas maluwag kaysa sa loob. At ang boses ni Zerong na patuloy na nagsasalita, patuloy na nagpapakalma, na parang ayaw nitong hayaan siyang mawala sa gitna ng lahat ng iyon. Sa likod nila, sa loob ng ilaw at ingay, may isang pares ng mata ang muling napalingon, napahinto sa kalagitnaan ng isang usapan. At sa unang pagkakataon, sa gabing iyon ay bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Gumingyang. Hindi halata sa iba, ngunit sapat para sa kanya. Isang sandaling pagdududa, isang bahagyang pagkakunot ng noo na parang may hindi inaasahang nangyari, na parang may bagay na hindi niya kontrolado ang biglang lumabas sa kanyang harapan. Ngunit nang muli siyang tumingin, wala na si Ranran at ang natira na lamang ay ang bakas ng isang eksenang hindi niya lubos na naunawaan at isang pakiramdam na hindi niya agad maipaliwanag. Isang kakaibang bigat na hindi niya naramdaman sa loob ng 6 na taon, na tila may isang bagay na unti-unting gumagalaw mula sa ilalim ng matagal niyang kinontrol na emosyon. Samantala, sa labas, sa ilalim pa rin ng ulan na hindi pa tumitigil, si Ranran ay halos mawalan ng malay sa mga bisig ni Zerong. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ang kanyang paghinga ay mahina. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon ay may isang bagay na malinaw, na ang gabing ito, na nagsimula bilang isang simpleng pakikipaglaban para sa pera, ay unti-unti nang nagiging isang laban na mas malalim, mas masakit, at mas mahirap takasan kaysa sa inaakala niya. Hindi agad nawala ang ulan, kahit makalayo sila sa ilaw ng Empire Stay, na natili itong parang manipis na tabing na bumabalot sa gabi. At habang mabilis na inilalakad ni Zerong si Ranran papunta sa sasakyan, ay ramdam niya ang bawat paghigpit ng paghinga nito, ang bahagyang panginginig ng katawan na hindi na nito kayang kontrolin. Kaya halos hindi na siya nag-isip ng buksan ng pinto at marahang ihiga siya sa upuan. Ang isang kamay ay nakahawak pa rin sa kanya, na parang takot siyang mawala ito kung bibitaw siya kahit sandali. Konti na lang, malapit na, paulit-ulit niyang sabi. Hindi sigurado kung naririnig pa siya ni Ranran, ngunit kailangan niyang magsalita dahil ang katahimikan ay mas nakakatakot, mas nagpapaalala kung gaano kalapit ang pagkawala. Sa loob ng sasakyan ay tahimik, tanging tunog ng ulan na tumatama sa bubong, at ang mabigat na paghinga ni Ranran ang naririnig. At sa pagitan ng mga sandaling iyon ay parang bumabalik ang mga alaala kay Zerong. Ang unang beses niya itong nakita, ang paraan nitong magpigil ng sakit, ang mga ngiti nitong hindi umaabot sa mata. At ngayon, sa ganitong kalagayan, mas malinaw sa kanya kung gaano ito katagal lumalaban ng mag-isa. Ranran, huwag kang matulog. Mahina ngunit mariin niyang bulong habang bahagyang hinahawakan ng pisngi nito. Pilit itong pinananatiling gising, at sa bahagyang paggalaw ng mga mata ni Ranran ay may konting ginhawa siyang naramdaman, kahit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Samantala, sa loob ng Empire Stay, ang musika ay patuloy. Ang mga tao ay patuloy sa kanilang kasiyahan, na parang walang nangyaring kakaiba. Ngunit si Gumingyang ay hindi na muling bumalik sa dati niyang ayos, dahil kahit sinusubukan niyang ituon ang pansin sa usapan sa harap niya, ay may kung anong paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Ang sandaling bahagyang nanghina si Ranran, ang paraan nitong umiwas ng tingin, at ang hindi niya maipaliwanag na pakiramdam na may mali. Direktor Gu, magsisimula na ang susunod na bahagi ng programa. Paalala ng isang staff, ngunit tumango lamang siya ng bahagya, hindi agad kumikilos, dahil sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ay may bagay na hindi niya kontrolado at hindi niya iyon nagustuhan. Siya ba talaga yon? May boses na muling bumulong mula sa likuran, puno ng tsismis at panghuhusga, at sa halip na mainis, ay mas lalo lamang sumikip ang pakiramdam ni Gumingyang dahil ang pangalang iyon, ang presensyang iyon,
ay hindi dapat bumabalik sa buhay niya ng ganito kadali. Hindi matapos ang lahat ng nangyari. Hindi matapos ang paraan ng pag-alis nito. Ngunit kahit pilit niyang ipaalala sa sarili ang galit, ang pagtataksil, ang mga salitang binitawan nito noon, hindi niya maalis ang imahe ng mukha nitong bahagyang namumutla. Ang paraan nitong pilit na tumayo kahit halatang nahihirapan, at sa isang iglap ay napahinto siya sa sariling pag-iisip. Bahagyang napalingon sa direksyon kung saan ito nawala, na parang may inaasahang makita kahit alam niyang wala na ito roon. Sa labas naman, mabilis na umandar ang sasakyan, hinahati ang manipis na ulan, habang ang ilaw ng mga poste ay dumadaan sa bintana na parang mga eksenang mabilis na nagbabago, at sa loob nito ay nananatiling nakasandal si Ranran. Ang kanyang paghinga ay unti-unting bumabagal, ngunit hindi pa rin normal, at sa bawat segundo ay pilit niyang nilalabanan ng antok na tila humihila sa kanya pababa. Sa pagitan ng dilim at liwanag ay may mga alaala na kusang pumapasok, mga sandali, mula 6 na taon na ang nakalipas, ang boses ni Gumingyang, ang mga pangakong hindi natupad, at ang sarili niyang desisyon na umalis nang hindi lumilingon. At sa gitna ng lahat ng iyon ay may isang tanong na hindi niya kailanman sinagot. Kahit sa sarili niya, kung tama ba ang lahat ng ginawa niya o kung may ibang paraan na hindi niya nakita noon. Bakit ka bumalik? Mahina niyang naibulong. Hindi sigurado kung kay Zerong ba o sa sarili niyang alaala. At sa sandaling iyon ay napatingin sa kanya si Zerong, ngunit hindi agad sumagot dahil alam niyang ang tanong na iyon ay hindi para sa kanya, kundi para sa isang taong hindi naroroon. Isang taong patuloy pa ring nakaukit sa puso ni Ranran kahit gaano pa niya ito piliting burahin. Magpahinga ka muna. Dahan-dahan niyang sagot sa halip. Pinili ang mga salitang hindi magpapalala ng sakit. Kahit alam niyang hindi iyon sapat para takpan ang lahat ng tanong na hindi pa nasasagot. Sa kabilang dulo ng lungsod, habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak at ang gabi ay unti-unting lumalalim, may isang lalaking nakatayo sa harap ng malaking bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay nakikita sa kanyang likuran, ngunit hindi niya ito pinapansin. Dahil ang iniisip niya ay hindi ang lungsod na kanyang kontrolado, kundi ang isang taong bigla na lamang muling lumitaw sa buhay niya. Nagdala ng kaguluhan na hindi niya inaasahan. Dahan-dahan niyang pinikit ang mga mata. Ngunit sa halip na katahimikan ay ang mukha ni Ranran ang kanyang nakita. Ang paraan nitong uminom nang walang reklamo. Ang bahagyang panginginig na pilit nitong itinago. At sa sandaling iyon ay may kung anong gumalaw sa loob niya. Isang bagay na matagal na niyang ikinulong at pilit na pinaniwalang wala na. Hindi niya iyon pinangalanan, hindi niya iyon tinanggap, ngunit hindi rin niya ito nagawang itaboy. At habang ang gabi ay patuloy at ang ulan ay hindi pa rin tumitigil, isang bagay ang malinaw. Ang pagbabalik ni Ranran ay hindi lamang isang simpleng pagkikita, kundi isang simula ng mga bagay na matagal nang dapat natapos. Ngunit ngayon ay muling nagising, mas komplikado, mas mapanganib, at mas mahirap takasan kaysa dati. Hindi pa man tuluyang humuhupa ang ulan nang makarating sila sa ospital, at sa bawat patak na tumatama sa bubong ng sasakyan ay tila may kasabay na kaba na unti-unting bumibigat sa dibdib ni Zerong, dahil kahit nakarating na sila ay hindi pa rin niya alam kung sapat ba ang oras, kung naunahan ba nila ang panganib na matagal nang nakaabang kay Ranran. Kaya halos hindi na niya hinintay na tuluyang tumigil ang sasakyan bago niya ito muling buhatin, maingat ngunit mabilis. At ang kanyang mga hakbang ay halos hindi maramdaman ang sahig habang papasok sila sa maliwanag ngunit malamig na pasilyo ng emergency. Ang mga ilaw ay sobrang puti, halos nakakasilaw, at ang amoy ng antiseptic ay agad bumalot sa kanila. Isang paalala na ang lugar na ito ay hindi para sa mga sandaling masaya, kundi para sa mga laban na hindi lahat ay nananalo. "Doktor!" Tawag ni Zerong, hindi malakas ngunit sapat para makuha ang atensyon ng mga staff. At sa loob ng ilang segundo ay napalibutan sila ng mga taong sanay sa ganitong eksena. Mga kamay na mabilis, ngunit maingat, mga boses na diretso at walang emosyon.
At sa gitna ng lahat ng iyon ay unti-unting nawala si Ranran mula sa kanyang mga bisig, parang isang bagay na kailangan niyang bitawan kahit ayaw niya, dahil iyon ang tanging paraan para mabigyan siya ng pagkakataong mabuhay. Naiwan siyang nakatayo sa labas ng pinto. Ang mga kamay ay bahagyang nakabuka na parang hindi pa rin sanay na wala na ang bigat na kanina lamang ay hawak niya. At sa sandaling iyon ay doon niya naramdaman ang pagod, ang bigat ng kaba na kanina pa niya pinipigil. Samantala, sa loob ng silid, ang mundo ni Ranran ay parang hinahati sa pagitan ng dilim at liwanag, mga boses na hindi niya maunawaan, mga ilaw na sumasakit sa mata, at ang pakiramdam na parang lumulubog siya sa isang lugar na hindi niya maabot. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon ay may isang bagay na malinaw, ang pangalan ng kanyang mga anak, ang alaala ng kanilang mga mukha, at ang takot na baka hindi na niya sila muling makita. Pilit niyang iminulat ang mga mata, kahit mabigat, kahit masakit, at sa sandaling iyon ay may isang imahe na kusang lumitaw. Ang mukha ni Gumingyang, hindi ang malamig na lalaking nakita niya kanina, kundi ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking tumawa, ang lalaking nangakong hindi siya iiwan, at sa hindi niya inaasahan, may isang patak ng luha, ang tahimik na bumagsak sa gilid ng kanyang mata. Sa kabilang banda, sa isang tahimik na opisina na mataas ang tanaw sa lungsod, nakatayo si Gumingyang na tila hindi mapakali. Kahit ang kanyang tindig ay nananatiling tuwid at kontrolado, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas, ngunit hindi nakikita ang anumang nasa harap niya. Dahil ang iniisip niya ay ang eksenang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Ang sandaling iyon kung saan uminom si Ranran nang walang reklamo, ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay, at ang kakaibang pakiramdam na may mali na hindi niya agad pinansin. Hanapin mo siya. Bigla niyang utos sa assistant na nakatayo sa gilid. Ang boses ay mababa, ngunit walang puwang para sa pagtutol. At kahit hindi niya ipinaliwanag kung bakit, sapat na yon para maunawaan ng kabilang panig na hindi iyon simpleng utos, kundi isang bagay na personal. Agad po, sagot ng assistant, at sa sandaling iyon ay muling bumalik ang katahimikan sa silid. Ngunit hindi na ito ang parehong katahimikan na kontrolado niya, dahil may halong pagkabalisa na unti-unting sumisingit, isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng 6 na taon. Isang bagay na pilit niyang tinatanggi, ngunit lalong lumalakas habang iniisip niya kung nasaan si Ranran ngayon, kung ano ang nangyari matapos itong umalis sa harap niya. Lumipas ang ilang oras na tila mas mahaba kaysa sa dati, at sa ospital ay nananatiling nakaupo si Zerong sa labas ng silid. Ang mga mata ay nakapako sa pintuan na parang doon lamang umiikot ang mundo niya, at sa bawat paglabas ng isang nurse o doktor ay bahagyang tumataas ang kanyang pag-asa, bahagyang bumibilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit sa bawat sandaling hindi pa rin siya tinatawag ay mas lalo lamang siyang kinakabahan. Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam, hindi siya sanay na walang kontrol. Ngunit pagdating kay Ranran ay parang lahat ng iyon ay nawawala, at ang natitira na lamang ay ang simpleng hangarin na makita siyang maayos, na marinig ang boses niya, na malaman na ligtas siya. Sa wakas ay bumukas ang pinto at ang doktor ay lumabas na may seryosong mukha, ngunit hindi ganoon kabigat tulad ng kinatatakutan niya. At sa ilang salitang sinabi nito ay bahagyang lumuwag ang kanyang dibdib. Hindi pa huli ang lahat. Naagapan, ngunit kailangan ng maingat na pag-aalaga, kailangan ng pag-iwas sa anumang maaaring mag-trigger muli ng reaksyon. Tumango lamang si Zerong, pinilit unawain ang bawat detalye, ngunit ang pinakamahalaga sa kanya ay isang bagay lamang, nabuhay si Ranran. Sa loob ng silid, nakahiga si Ranran, mahina ngunit gising, ang mga mata ay dahan-dahang gumagalaw habang sinusubukang intindihin kung nasaan siya, at nang makita niya ang puting kisame at marinig ang mahihinang tunog ng mga makina, ay unti-unti niyang naalala ang nangyari, ang alak, ang sakit, ang pag-alis. At sa huli, ang presensya ng isang taong hindi niya inaasahang lalapit sa kanya. Dahan-dahan siyang huminga,
kahit masakit, at sa sandaling iyon ay may isang bagay na malinaw sa kanya, na ang gabing iyon ay hindi lamang muling pagbabalik ng nakaraan, kundi simula ng isang bagay na mas magulo, mas mahirap, at mas hindi niya kayang takasan. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw nang magising si Ranran sa malamlam na liwanag ng umaga na pumapasok sa pagitan ng kurtina, isang liwanag na hindi mainit, kundi parang tahimik na paalala na may panibagong araw na kailangang harapin kahit hindi pa tapos ang sakit ng nakaraan. At habang dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata, ay naramdaman niya ang bigat sa katawan, ang hapdi sa lalamunan, at ang kakaibang pagod na tila hindi naaalis kahit gaano siya katagal nakapikit. Sa tabi ng kama ay nakaupo si Zerong, bahagyang nakayuko, ang isang kamay ay nakapatong sa gilid ng kama na parang hindi niya napansin na nakatulog siya roon. At sa simpleng eksenang yon ay may kung anong sumikip sa dibdib ni Ranran, isang uri ng pasasalamat na hindi niya alam kung paano ipapahayag dahil masyado na siyang sanay na mag-isa. Masyado na siyang nasanay na walang sasalo sa kanya kapag siya ay bumagsak. "Gising ka na," mahina niyang sabi nang mapansin ang paggalaw nito. Agad na nag-angat ng ulo si Zerong at bahagyang ngumiti. Isang ngiti na hindi pilit, hindi rin magarbo, kundi simpleng paghinga ng ginhawa na para bang ang pinakamahalaga ay makita siyang maayos. Hindi agad sumagot si Ranran. Tinitigan lamang siya ng ilang segundo na parang sinusukat kung hanggang saan ang kabutihan nito, kung gaano ito katagal mananatili, dahil sa mundo niya, ang mga taong mabait ay kadalasang may hangganan at ang mga pangako ay bihirang magtagal. "Salamat," sa wakas ay nasabi niya, mahina ngunit totoo, at sa isang salita na iyon ay parang may bahagyang lumuwag sa pagitan nila, isang distansya na hindi na kasing kapal tulad ng dati. "Hindi mo kailangang magpasalamat," sagot ni Zerong. Dahan-dahang tumayo at inayos ang kumot niya. Parang isang simpleng kilos, ngunit may kasamang pag-iingat na hindi niya kayang baliwalain. At sa sandaling iyon ay naisip ni Ranran kung gaano kaiba ang ganitong pagtrato. Walang pilit, walang kapalit, walang kondisyon. Ngunit bago pa niya tuluyang maramdaman ang katahimikan ng sandaling iyon, bumalik ang alaala ng gabing iyon. Ang mukha ni Gumingyang, ang boses nitong malamig, ang basong hawak niya, at ang sakit na sumunod. At sa isang iglap ay tila bumalik ang bigat na kanina lamang ay bahagyang nawala. "Nasaan ang mga bata?" bigla niyang tanong. Ang boses ay bahagyang nagmamadali, at sa tanong na yon ay agad na naging seryoso ang mukha ni Zerong dahil alam niyang iyon ang tunay na sentro ng lahat ng iniisip ni Ranran. Hindi ang sarili niyang sakit, kundi ang kaligtasan ng kanyang mga anak. "Ligtas sila," sagot niya agad. Pinili ang malinaw at diretsyo, pero bahagya siyang tumigil. At sa maliit na pag-aatubili na yon ay agad na nakaramdam si Ranran ng kaba. Nasa ilalim pa rin sila ng kontrol ni Gumingyang. Sa sandaling iyon ay tila muling bumigat ang hangin. Ang katahimikan ng umaga ay napalitan ng isang hindi nakikitang tensyon. At si Ranran ay bahagyang napapikit, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa katotohanang kahit anong gawin niya, kahit gaano siya kalayo tumakbo, may isang bagay na patuloy na bumabalik sa kanya, si Gumingyang, at ang kapangyarihang hawak nito sa buhay niya. "Kailangan ko silang makita," mahina ngunit matatag niyang sabi. At sa simpleng pangungusap na yon ay malinaw ang desisyon niya, kahit alam niyang ang paglapit muli ay parang pagpasok sa apoy na minsan na siyang nasunog. Hindi agad sumagot si Zerong dahil alam niyang hindi niya kayang pigilan si Ranran, kahit gusto niya, kahit alam niyang mapanganib ang babalikan nito. Kaya sa halip ay tumango lamang siya, isang tahimik na pagsang-ayon na may kasamang pag-aalala. At sa sandaling yon ay naunawaan ni Ranran na kahit hindi niya piliin si Zerong, kahit hindi niya kayang suklian ang nararamdaman nito, naroon pa rin ito, handang tumulong, handang sumuporta, kahit sa likod lamang. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang opisina na puno ng salamin at ilaw, nakatayo si Gumingyang na hawak ang isang report. Ang mga mata ay nakapako sa mga detalye
Ngunit ang isip ay tila wala roon dahil ang bawat salitang binabasa niya ay walang saysay kumpara sa isang tanong na hindi niya maalis. Bakit siya naapektuhan? Bakit sa lahat ng bagay na nangyari kagabi, ang tanging hindi niya maalis sa isip ay ang mukha ni Ranran habang umiinom, ang bahagyang panginginig na pilit nitong tinago, at ang paraan nitong umalis na parang walang iniwang bakas, ngunit nag-iwan ng isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. "Sir, nahanap na po namin," biglang sabi ng assistant, at sa isang iglap ay bumalik ang focus ni Gumingyang. Ang mga mata ay naging malamig muli, kontrolado, at ang boses ay bumalik sa dati nitong tono. Nasaan siya? Diretso niyang tanong, walang paligoy-ligoy, at sa sagot na ospital ay bahagya siyang napahinto. Isang maliit na segundo na hindi mapapansin ng iba, ngunit sapat para sa kanya. Ihanda ang sasakyan. Agad niyang utos, at sa sandaling iyon ay malinaw na ang isang bagay. Hindi pa tapos ang gabing iyon, at ang distansyang 6 na taon ay hindi sapat para pigilan ang pagbabalik ng isang bagay na matagal na niyang pilit kinokontrol. Sa ospital, nakaupo si Ranran sa gilid ng kama. Ang mga mata ay nakatingin sa bintana kung saan ang ulan ay halos huminto na. At sa manipis na liwanag ng umaga ay tila mas malinaw ang lahat. Ang sakit, ang mga desisyon, ang mga taong patuloy na pumapasok at lumalabas sa buhay niya. At sa sandaling iyon ay alam niyang wala na siyang ibang magagawa kundi harapin ito, kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, dahil ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa kanya, kundi sa mga batang naghihintay sa kanya at sa isang nakaraan na hindi na niya kayang takasan. Habang ang araw ay dahan-dahang tumataas, ang liwanag mula sa bintana ay nagbigay ng kakaibang lakas kay Ranran. Ibinukas niya ang mga mata, ramdam ang sakit sa katawan, ngunit mas malinaw na ang kanyang layunin sa sandaling ito. Hindi na siya pwedeng magpanggap na walang nangyari. Laban na ito para sa mga anak niya. Laban na ito para sa mga pangarap na matagal nang nauurong. At kahit pa ang takot ay nangingibabaw, may isang bagay sa loob niya na nagsasabi na hindi niya kayang magpatalo. Ang oras ay hindi na pwedeng sayangin. Hindi na pwedeng maghintay ng tamang pagkakataon. Kailangan niyang kumilos ngayon. Pumunta siya sa banyo at tumingin sa salamin. Ang kanyang sariling refleksyon ay hindi na ang kanyang nakasanayan. Hindi na siya ang Ranran na nagtatago sa mga sulok, na natatakot humarap sa mga hamon. May mga bagyong dumaan sa kanyang buhay at wala ni isa sa kanila ang nagpatumba sa kanya. Ang mga mata na tinitigan siya sa salamin ay puno ng determinasyon, at nang humarap siya sa kanyang sarili, may isang bagay sa kanyang dibdib na nagsabing, "Kaya ko." Habang ginagawa niya ang mga simpleng hakbang ng paghahanda, pagliligpit ng kanyang gamit at paghahanap ng damit, naramdaman niya ang presensya ni Zerong sa kanyang likuran. Alam niyang hindi ito nagtanong kung anong plano niya, ngunit nararamdaman niyang may kasabay na pag-aalala at pagsuporta sa bawat hakbang na ginagawa niya. Tumango siya, hindi kay Zerong, kundi sa kanyang sariling desisyon. "Nandyan lang kayo, di ba?" Tanong niya, kahit hindi ito kailangan. Si Zerong, na may malasakit, ay hindi na nagpakita ng kahit anong pagsuway. "Oo," sabi nito, "huwag kang mag-alala." Habang sila ay naglalakad palabas ng ospital, ang mga hakbang nila ay magaan. Ngunit ang mga mata ni Ranran ay naglalaman ng tapang. Hindi na siya papayag na muli siyang masaktan. Hindi na siya papayag na ang kanyang buhay ay kontrolado ng mga nakaraan na hindi na nagbigay sa kanya ng kahit anong kabutihan. Pinili niyang bumangon, kahit pa ang kanyang mga sugat ay hindi pa ganap na maghilom. Sa kabila ng lahat ng yon, sa kabila ng lahat ng mga tanong at mga pagpapasya, ang tanging nais ni Ranran ay makuha ang kalayaan. Hindi lang mula kay Gumingyang, kundi mula sa lahat ng bagay na nagpahirap sa kanya sa nakaraan. Kailangan niyang makalaya sa mga tanikala na itinatag ng mga tao at ang mga pangarap na tinali siya sa ilalim ng mga ito. Alam niyang hindi ito magiging madali, ngunit handa siyang gawin ang lahat upang matutunan ang kahulugan ng tunay na kalayaan.
Si Gumingyang ay hindi natatakot sa mga hamon ng buhay, ngunit nang makita niyang papalapit na ang ospital, may isang kilig na hindi siya inaasahan. May nagbago sa kanya. May nararamdaman siyang kabuntot ng pag-aalala. Hindi niya kayang tanggapin na makawala si Ranran sa kanyang buhay. Hindi pa tapos. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay matalim at ang mga labi ay bahagyang humigpit. Hindi niya kayang hayaang mawala ito. Hindi pa ngayon. Hindi niya nakaya ang nawalan, kaya binigyan niya ng utos ang kanyang mga tao na magsimula ng hakbang. Hindi siya titigil hanggang hindi siya nakasiguro na muli siyang magbabalik sa buhay ni Ranran, anuman ang halaga. Kung kinakailangan, maghahanap siya ng paraan upang magtagumpay. Habang ang lahat ng mangyayaring ito ay umuusad sa kani-kanilang landas, si Ranran ay patuloy na humakbang. Hindi niya alam kung anong mga pagsubok ang naghihintay sa kanya, ngunit tiyak siya sa isang bagay. Ang kanyang kalayaan ay isang bagay na hindi kayang agawin ng kahit sino. Ang mga anak niyang naghintay, ang pangarap niyang buo na matagal nang nawasak, ay magiging gabay niya. Si Zerong, na tahimik na nagmamasid, ay ang isa sa mga taong handang magsakripisyo at suportahan siya. At sa bawat hakbang nila, ay higit na lumalapit si Ranran sa kanyang kalayaan, kahit pa ang paglalakbay ay puno ng panganib. At sa isang lugar, sa kabila ng lahat ng ito, sa harap ng mga usapan at mga tao na puno ng galit at takot, si Gumingyang ay nagmamasid lamang at ang mga mata niyang puno ng pagnanais at konting kalungkutan ay hindi makakalimot sa isang bagay na naging bahagi na ng kanyang buhay. Ang kanyang pagmamahal kay Ranran na matagal nang nawala. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang lahat. Nang makalabas sila ng ospital, ang hangin sa labas ay malinis, malamig, at tila may dalang bagong simula. Ngunit sa bawat hakbang na ginawa ni Ranran, alam niyang ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Ang mga anak niya, ang mga pangarap na matagal nang nawasak, ang mga bagay na pilit niyang kinalimutan, lahat ng ito ay muling bumangon sa kanya. Hindi siya pwedeng magkamali ngayon. Hindi siya pwedeng maging mahina. May mga hakbang siyang kailangang tahakin, mga desisyong kailangang gawin. At kahit na ang takot ay naroroon, alam niyang ang kalayaan ay nagsisimula sa loob niya. At walang sino man ang pwedeng magtakda ng hangganan nito. Habang siya at si Zerong ay naglalakad, hindi na niya ginugol ang oras sa pag-iwas sa tanong na umiikot sa kanyang isipan, ano na nga ba ang plano ko? Hindi na siya pwedeng magdalawang isip. Ang mga bata ay nangailangan ng kanyang presensya at hindi niya kayang hayaan na mawalan sila ng ina. Hindi nang dahil sa isang lalaking nagbabalik upang muling pagharian ang kanilang buhay. Hindi niya na muling ipagpapaliban ang pagkakataon na muling maging pamilya. Hindi mo kailangang gawin ito mag-isa, Ranran. Sabi ni Zerong, ang boses nito ay puno ng malasakit, ngunit si Ranran ay hindi tumingin sa kanya. Alam niyang naroroon siya upang sumuporta, ngunit sa kabila ng lahat ng mga alalahanin ni Zerong, alam niyang ang desisyong ito ay tanging kanya lamang. Ang laban ay nasa kanya, at siya lamang ang may kakayahang magsimula muli, kahit gaano ito kasakit. Salamat, sagot ni Ranran, at sa salitang iyon ay naramdaman niyang may pag-asa, kahit na kaunti, na siya ay hindi mag-iisa sa paglalakbay na iyon. Ngunit kahit na may kasamang ginhawa ang pagkakaroon ng kaalyado, hindi siya nakaligtas sa takot na muli silang magbalik sa isang masalimuot na sitwasyon, lalo na't si Gumingyang, na sa bawat hakbang na ginagawa niya ay patuloy na nagmamasid, patuloy na nag-iisip ng mga paraan para makabalik sa buhay niya. Habang sila ay patuloy na naglalakad, biglang may humarap sa kanila. Isang lalaking hindi niya inaasahan na muling makita, si June, ang matalik na kaibigan ni Gumingyang. Ang mga mata nito ay puno ng hindi maipaliwanag na kabangisan, ngunit may hindi maikling amoy ng takot. Nandyan siya, ani June, tinuturo ang direksyon kung saan naroroon si Gumingyang. Hindi mo siya kayang takasan, Ranran. Ang mga salitang iyon ay parang dagok, at si Ranran ay napaatras, ngunit hindi siya pinapayagang magduda sa kanyang sariling mga plano. Papayag ka bang maging parte ng laro ni Gumingyang muli? Tanong ni June.
na may kasamang pabigat na tanong na tanging Ranran lamang ang makakasagot. Ngunit bago pa siya makasagot, tumango si Zerong. Hindi siya makakapagtagumpay ng mag-isa. Tutulungan kita, sabi ni Zerong. Ang mga salitang iyon ay tulad ng isang pagkumpirma ng bagong simula. At sa likod ng lahat ng ito, nakita ni Ranran ang kabutihan ng buhay na may kasamang sakripisyo, pag-ibig at lakas. Si Gumingyang ay malapit na. Hindi siya mawawala hanggat hindi niya nakuha ang gusto niya. Ngunit hindi na siya ang hindi maapektuhang tao na nakilala ni Ranran noon. Hindi na siya ang taong kayang maging malamig at walang awa. Sa bawat hakbang nila, nararamdaman niyang lalapit sila sa isang pook ng desisyon na hindi kayang baliwalain. Pagbabalik ko sa buhay ni Gumingyang, hindi na siya ang dating tao, sabi ni Ranran sa sarili. Ngayon, ako na ang magtatakda ng mga hangganan. Ngunit bago pa nila tuluyang magpatuloy, nagring ang telepono ni Zerong. Binasa niya ang mensahe at tinitigan ito ng matagal. May problema, sabi nito, at naramdaman ni Ranran na ang takot na kanyang pinipigilan ay muling bumangon. Ang laro ay hindi natapos at si Gumingyang ay hindi aalis hanggang sa magtagumpay ito. Sa kabila ng lahat ng ito, habang ang mga pangarap ay nagiging ulap sa hangin at ang mga alaala ay muling bumangon, ang huling bahagi ng kwento ay hindi lamang para kay Ranran, kundi pati na rin sa mga anak niya. Sa muling pagbabalik ni Gumingyang, sa pagbabalik ni Ranran sa kanyang pamilya, matutuklasan nilang lahat na ang tunay na laban ay hindi nasusukat sa laki ng kanilang mga kalaban, kundi sa lakas ng kanilang mga puso at ang hindi pagtanggap sa kanilang pagkatalo. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Nang magtulungan silang maglakad ni Zerong patungo sa direksyon kung saan naroroon si Gumingyang, naramdaman ni Ranran na ang hangin sa paligid ay tila naging mas malamig, mas mabigat. Ang bawat hakbang nila ay parang huling pag-akyat sa isang bundok na walang kasiguruhan kung makararating sila sa tuktok. Ang mga matang nakatingin sa kanya ay tila nagsasabi ng mga hindi nabanggit na salita. Puno ng tanong, puno ng hinagpis. Ngayon, alam niyang hindi lang ang mga bata ang kailangang iligtas, kundi ang kanyang sariling pagkatao, ang mga pangarap niyang pinilit binitiwan, at ang mga sugatang bahagi ng kanyang puso na matagal nang naitago. Ranran, humingi ng pansin si Zerong. Ang boses nito ay mahina, ngunit puno ng kabigatan. Huwag mong kalimutan, hindi mo kailangang magsolo sa lahat ng ito. Ang mga salitang yon ay parang ang pinakamahalagang bagay na narinig ni Ranran. Hindi ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ngunit ngayon, sa gitna ng lahat ng ito, mas ramdam niya ang pagnanais ni Zerong na hindi siya bitawan. Isang magaan na paalala na mayroong mga taong handang magsakripisyo para sa kanya. At sa huling pagkakataon, siya ang magpapasya kung paano siya babangon. Pagdating nila sa harap ng bahay ni Gumingyang, isang malalim na hininga ang binitiwan ni Ranran. Ang pinto ay nakabukas, ang liwanag mula sa loob ay umaabot hanggang sa labas. At mula roon, makikita ang silweta ni Gumingyang na nakatayo sa malayo, naghihintay. Ang bawat hakbang na ginawa niya papasok sa bahay na yon ay nagdala ng takot. Ngunit higit sa lahat, nagdala ito ng isang pangako sa sarili na hindi siya papayag maging alipin ng nakaraan. Si Gumingyang, tulad ng dati, ay hindi agad nagsalita. Ang mga mata nito ay matalim. Ang katawan ay nakatayo ng buo at maayos. Ngunit may kakaibang aura ng pagkapagod na hindi niya kayang itago. Parang may isang hindi pagkakasunduan sa mga mata nila, na ang bawat galaw ay may malalim na kahulugan. Tinitigan siya ni Gumingyang ng matagal. Parang sinusubukan intindihin kung bakit hindi siya nawawala, kung bakit bumalik siya sa buhay niya. Gumingyang, mahinang tawag ni Ranran, at sa simpleng tawag na yon, muling binalikan ng mga alaala ang bawat detalye, ang mga pangako, ang mga pagkatalo, ang mga nasirang bagay. Hindi ko na kayang magpanggap na walang nangyari. Hindi ko na kayang balikan pa ang mga bagay na ipinasya kong bitawan. Ang mga salitang ito ay nagmula sa puso, hindi upang mang-iwas,
kundi upang magtapos ng isang bahagi ng kwento na matagal na niyang hindi kayang tapusin. Tumagal ang katahimikan at si Gumingyang ay hindi tumugon agad. Sa halip, tinitigan lamang siya, parang nilalabanan ang sariling emosyon. Sa tingin mo ba, kaya mong baguhin ang lahat ng ito? Ang mga tao na nawala, ang mga pagkatalo? Tanong ni Gumingyang. At sa kanyang tinig ay naramdaman ni Ranran ang galit na hindi pa nauubos, pati na rin ang sakit na hindi pa rin nawawala. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, sagot ni Ranran. Ang mga mata ay matalim at puno ng tapang, pero kaya kong piliin ang aking kinabukasan at hindi ko hahayaang ang nakaraan ang magtakda ng aking landas. Sa mga salitang iyon ay naramdaman ni Ranran ang bigat na unti-unting nawawala. Hindi siya magbabalik sa pagkatalo. Hindi siya magpapasakop sa mga maling pananaw ni Gumingyang. Hindi na siya ang dating Ranran na natatakot na mawala ang lahat. Dahil sa mga salitang iyon, tumahimik si Gumingyang at umupo sa isang tabi. Hindi nagsasalita, ngunit ang ekspresyon nito ay nagbago. Walang kalaban, walang pagtutol. Tanging isang malamlam na pagtingin sa kanya na para bang napagtanto nito ang isang bagay na hindi kayang iwasan. Ang lahat ng ito ay mas komplikado kaysa sa mga saloobin, mas malalim kaysa sa mga salitang binitiwan nila. Ang buhay ni Ranran, ang buhay ni Gumingyang, pareho silang magkaibang mundo na patuloy na nag-uugnay sa mga sugatang alaala at mga pangarap na hindi natupad. Alam mo, Ranran, nagsimula si Gumingyang, ang boses nito ay nagiging malambot at tila may pagkahulog. Hindi ko alam kung anong hinahanap ko sa'yo. Hindi ko alam kung bakit kailangan kong ipagpatuloy ito. Ngunit sa mga salitang yon, naramdaman ni Ranran ang isang bagay na hindi pa nangyari, isang tanda ng pagsisisi, isang tanda ng pagnanais na makabalik sa dati. Ngunit wala nang ganun. Hindi na siya babalik sa isang relasyon na puro sugat. Hindi kita sisihin, sagot ni Ranran, pero hindi ko na kayang maghintay sa wala. Ang mga salitang iyon ay hindi madaling bitawan, ngunit kailangan niyang aminin na ang mga bagay na tinaglay niya noon ay hindi na kayang baguhin. Ang mga desisyon na ginawa niya ay naglatag ng landas na may kalayaan at hindi niya na kailangan pang balikan ang isang buhay na tinanggi siya noon. I'm done with the past, Gumingyang. This is where it ends. Si Gumingyang ay tahimik na nakatingin sa kanya at sa mga sandaling iyon, parang may isang bagay na nagbago. Hindi man nila naabot ang mga pangako noong nakaraan. Ang buhay ay nagpapatuloy at ang mga desisyon ni Ranran ay nagtakda ng kanyang landas. Hindi siya aalis dito na bitin. Hindi siya aalis ng may tanong. Ang mga hakbang na tinahak niya ay may kabigatan. Ngunit ang pagtatapos ng paglalakbay na ito ay magbibigay sa kanya ng pagkakataon na magsimula muli. Para sa sarili, para sa mga anak niya, at para sa lahat ng bagay na matagal na niyang ipinagpalit. Sa huli, habang ang araw ay nagsisimulang magtago sa likod ng mga ulap, ang gabing puno ng pagdududa at tanong ay natapos. Si Ranran ay nakatayo roon. Ang puso ay puno ng tapang at ang mundo ay nagbukas ng bagong pagkakataon. Habang ang araw ay unti-unting sumisilip mula sa likod ng mga ulap, si Ranran ay hindi nakatagal sa mga sandaling iyon ng katahimikan. Ang matinding paghinga ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya kayang ipaliwanag. Tumigil siya sandali, sa gitna ng mga pangarap na muling bumangon at mga alalahanin na hindi pa natutuldukan. Sa kanyang paligid ay nagsimulang magbago ang lahat. Ang mga ulap na nagkukubli sa araw, ang mga mata na nagmamasid sa kanya, at ang mga salitang binitiwan ni Gumingyang na nagmumula sa isang lalaking patuloy na pinipilit balikan ang kanyang buhay. Ang buhay na sa kabila ng lahat ay ipinagkait sa kanya. Bumangon siya mula sa lugar kung saan sila nakatayo at naglakad siya patungo sa pinto. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, hindi na umaasa sa kahapon kundi nakatuon sa kung anong maaari niyang gawing bukas. Sa bawat hakbang na yon ay lumalapit siya sa kalayaan, sa isang buhay na siya lamang ang makakagawa ng desisyon. Hindi pa siya handa, ngunit ang pangako ng mga bagong simula ay mas matimbang kaysa sa lahat ng sakit na ipinagkait sa kanya.
Pumasok siya sa silid at doon siya nakita ni Zerong. Ang mga mata nito ay puno ng pangunawa, ngunit may bahid din ng kalungkutan. Ranran, sana naman. Si Zerong ay nag-umpisang magsalita, ngunit hindi siya pinatagal ni Ranran sa kanyang sagot. Wala nang sana, sabi ni Ranran. Ang tinig ay puno ng tapang, ngunit may dulot ding lungkot. Tapos na ang mga sana. Kung matututo akong magpatuloy, ito na yon. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Zerong ang kabiguan sa boses ni Ranran, ngunit hindi ito naging hadlang upang magpatuloy sa pagtulong kay Ranran. Walang pag-aalinlangan, walang tanong. Pumunta tayo, sabi ni Zerong, at ang mga mata nito ay nagsabi ng maraming bagay. Hindi ng pangako ng pag-ibig, kundi ng pangako ng isang bagong simula. At sa pagsang-ayon ni Ranran, sa isang simpleng tango na may kasamang matalim na pangako, umalis sila patungo sa direksyon kung saan nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Habang ang mga hakbang nila ay patuloy sa kalsada, si Gumingyang ay hindi pa tapos. Sa likod ng lahat ng ito, pinili niyang patuloy na sumubok, patuloy na maghanap ng paraan upang mabawi ang kanyang kontrol sa lahat ng aspeto ng buhay ni Ranran. Ngunit si Ranran, sa kabila ng lahat ng ito, ay matutunan ang tunay na kahulugan ng lakas. Ang lakas na hindi nanggagaling sa iba, kundi sa kanyang sariling kakayahan na humarap sa mga hamon. Ang gabing ito ay magdadala ng pagbabago, bulong ni Ranran sa sarili habang ang malamlam na kalangitan ay sumasaksi sa kanyang mga hakbang. Hindi ako maghihintay pa. At sa huli, nang dumaan ang ilang linggo, nagsimula si Ranran na muling buuin ang kanyang buhay, hindi bilang isang tao na natatakot at nagtatago, kundi bilang isang babaeng nagtakda ng sariling mga hangganan at nagdesisyong tapusin ang mga bagay na may sakit at nagbigay sa kanya ng labis na hirap. Hindi siya muling babalik sa nakaraan. Hindi siya magpapaapekto sa mga desisyon ng iba. Siya ang magpapasya ng kanyang landas at magtatagumpay siya, hindi sa labas ng kanyang sarili, kundi sa puso niyang matututo ng magpatawad at magsimulang muli. Sa susunod na mga araw, ang kanyang mga anak ay magbabalik sa kanyang buhay at muling magkakaroon ng mga ngiti sa kanilang pamilya. Hindi perpekto ang lahat, ngunit natutunan ni Ranran na walang mas mahalaga kaysa sa kanyang kalayaan at ang kaligayahan ay nasa kanyang mga kamay. Sa bawat hakbang na tinahak niya, ipinakita niyang wala nang makakapigil sa kanya. Ang huling kabanata ng kwentong ito ay hindi natapos sa pagtatagumpay ni Gumingyang, kundi sa tagumpay ni Ranran. Ang tagumpay ng isang babaeng hindi natatakot muling mangarap, muling lumaban, at higit sa lahat, muling magbukas ng puso upang tanggapin ang mga pagkakataong dala ng buhay. Si Ranran, hindi na ang dating mabigat na nilalang, kundi isang matapang at maligaya na babae na nagtataglay ng bagong simula.